Plano ng US firm na Velar Atomics na magtayo ng isang micro-high temperature ng gas reactor sa pakikipagtulungan sa Philippine Nuclear Research Institute bilang isang proof of concept. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang American startup Velar Atomics Incorporated ay magtatayo ng isang 100 kilowatt nuclear reactor sa Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Philippine Nuclear Research Institute, PNRI, na naghahangad na ipakita ang potensyal ng proyekto na ibaba ang mga gastos sa kuryente sa bansa. Sinabi ni Kip Mock, Pangulo ng Velar Atomics, ang kabuoang budget para sa pagbuo ng unang micro-high temperature na gas-cooled reactor sa bansa ay magiging tens of millions in US dollars. Sinabi ni Kip Mock, "It's not going to be connected to the grid or generating electricity, it's simply a proof of concept, the pilot project for future commercial reactors that we hope to break here to the Philippines soon." Ang partikular na nuclear ay maaaring mahusay na makagawa ng heat for clean power or to drive energy-intensive industrial applications, according to the US Department of Energy. Nagpahayag ng Pag-asa na ang pagbuo ng maliit na pasilidad ng nuclear na ito kasama ang PNRI ay makakatulong na ibaba ang gastos ng kuryente sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay may 2,200 na mga populasyon ng mga isla at mayroong isang malakas na pangangailangan dito para sa maaasahang baseload o walang tigil na supply ng kuryente na hindi magkakaugnay. Sinabi ng firm na nakabase sa California na sinimulan nito ang proseso ng paglilisensya habang tinatapos ang mga plano para sa construction of the reaction at a location that they did not disclose. Sinabi ni Mock na ang isa sa mga hamon sa paglalagay ng isang micro-high temperatura gas reactor sa kapuluan ay tinitiyak na ang lakas ng grid ay maaaring suportahan ang naturang planta ng kuryente. Ang isa sa mga non-binding accord na nilagdaan ng American Energy Solutions Provider EOS Organization ay isang pakikipagtulungan sa Velar Atomics at PNRI upang mag-deploy ng mga advanced na nuclear technology. Sinabi ng Pangulo ng Velar Atomics Research Institute na si Kip Mock na ang reactor ang magiging una sa uri nito na itatayo sa Pilipinas. Samantala, habang ang mundo ay patuloy na nakakahanap ng mas mahusay na mga paraan upang magamit ang malinis, napapanatiling enerhiya ng Pilipinas na literal, ay nakatayo sa isa sa pinakamalakas na mapagkukunan nito geothermal energy. Ang bansa ay ang pangatlo pinakamalaking tagagawa ng geothermal energy sa buong mundo, na nangangahulugang maaari itong maging pinuno ng pag-maximize ng isang nababagong mina ng gintong na maaaring susi sa seguridad ng energy ng mga Pilipino, iyon ay kung maaari itong pagtagumpayan ang mga hamon sa pag-unlad nito. Sabi ni Jeffrey Estrella, Pangulo ng AP Renewables Incorporated, ang geothermal energy ay madalas na hindi napapansin sa mga talakayan tungkol sa nababago na energy, ngunit ito ang isa sa aming pinaka-maaasahang malinis na mapagkukunan ng power. Hindi tulad ng mga nababago na cousins nitong solar at lakas ng hangin, ang geothermal energy ay hindi nakasalalay sa mga kondisyon ng panahon. Ang pagiging maaasahan na ito ay ginagawang perpekto ng geothermal energy para sa baseload power, o ang pare-pareho na supply ng kuryente na kinakailangan upang matugunan ang minimum na pang-araw-araw na pangangailangan. Samantala, ang malalaking coal at natural gas power plants ng San Miguel Corporation, na may pinagsamang kapasidad na halos 2,000 megawatts,
ay inaasahang magiging operational ngayong taon. Ito ay nag-aambag sa 4,164.92 megawatts ng bagong kapasidad na magpapalakas sa infrastruktura ng energy ng Pilipinas at magpapahusay sa katatagan ng pambansang grid. Ayon sa Department of Energy, DOE, inaasahang magiging ganap na online ang 600 megawatt Mariveles Coal Plant ng San Miguel Corporation sa ikatlong quarter. Bukod pa rito, ang Excellent Energy Resources Incorporated 1,320 megawatts Batangas Combined Cycle Power Plant ay nakatakdang operasyon sa fourth quarter. Sa ngayon, 161.2 megawatts ng mga nakatuong proyektong ito ay gumagana na may 835.89 megawatts na sumasailalim sa pagsubok at pagkomisyon. Ang mga baseload plant ay aabot ng humigit kumulang 678.06 megawatts na may mga mid-merit na planta na may kabuuang 1,320 megawatts at mga peakang plant na binubuo ng 2,164.92 megawatt. Ang inaasahang kapasidad ay ipinamamahagi tulad ng sumusunod ay 4,030 megawatts sa Luzon, 80.25 megawatts sa Visayas, at 52.50 megawatts sa Mindanao. Sa mga tuntunin ng timeline, 1,224.655 megawatts ang magiging operational sa second quarter, 1,352.167 megawatts sa third quarter, at 1,571.154 megawatts sa fourth quarter. Kasalukuyang sinusubaybayan ng DOE ang pag-usad ng mga proyekto ng solar capacity na may kabuuang 1,984.775 megawatts na inaasahang matatapos at komersyal na pagpapatakbo, kabilang sa mga ito, 966.294 megawatts inaasahang magiging operational sa June 2024, habang 494.888 megawatts ang kasalukuyang sumasailalim sa pagsubok at pagcommissioning, na may kakayahang mag-inject ng energy sa grid, saka humigit kumulang 590 megawatts ng mga sistema ng pag-iimbak ng energy ng baterya ang nakatakdang mag-online ngayong taon, na may 32.42 megawatts na gumagana na.